good evening mga tito. So, magkakaroon lang tayo ng very short ride lang. Ilang kilometers lang to. Yung big bike yung dinala ko kasi kukuha na ko siya ng mga pictures doon. And at the same time, bibili na rin tayo ng coffee. Doon nag-work yung pinsan ko. The name of the cafe is Puno Cafe. And yep, kape lang naman talaga bibili natin. And papakita ko na rin sa inyo yung place. Picture na rin natin si Crimson, no? Crimson yung name ng CB natin kasi yung kulay niya is red or crimson. And then yan nga, wala tayo ng mga magandang shots. Mag-breather lang tayo ng konti. Hingay-hinga lang ng konti. Hindi na ako nag-secondary camera kasi sobrang ikli lang nung nung ride. So okay na sigurong primary camera na lang. First time ko rin kasi bibisitahin sa trabaho niya yung pinsan ko. Di naman siya guguluhin doon, no? Maganda lang din yung place for photo ops ng motor. Kaya punta tayo doon at maka-order ng Spanish latte. Naka-shorts nga lang ako ngayon Kaya papakita ko sa inyo hindi kasi sobrang lapit lang talaga. Kung hindi ko lang kailangan picturean si Crimson or itong CB natin, mag-Aerox lang dapat ako. Kaya yes, ito kasi yung main reason bakit tayo pupunta, para mapicturean itong CB natin, ano? At makapagtanggal ka tilan din ng quiet mga tambike saglit lang naman. Shoutout nga pala kay Sir Aray 7. Sabi niya, mas maganda daw maglagay ng extension na ano man term doon, it's an offset arm extension daw sa hank para maging mas gitna, which is I think oo nga naman, ano. Ngayon ko nga lang nalaman na may offset pa pala. Iba pala yung extension pa, iba pa yung offset. So it's a two different thing, no? Yung offset is may sukat, depende sa center nung camera mo. Thank you so much, sir. Shoutout sa'yo. Thank you for giving me information. Tinanong ko na rin sa Hank. Unfortunately, si Hank wala pa siyang data about DJI 4, Action 4. Wala pa siyang data doon. Wala siyang mabigay na information pa sa akin kung anong mas maganda to use. So, wala pa. Susukatin ko siya manually by a ruler kung nasan yung pinaka parang kita nung chin mount and then yung gitna nung camera. So yep. So hopefully tulong tayo saglit at nawala si Waze sa Wizio. So yung phone na gamit natin ngayon, wala kasi siyang hindi ko pa siya nalalagyan ng quad lock. Bali ito yung luma kong ROG phone, yung Republic of Gamer na phone. Hindi ko siya ginagamit dahil for navigation purpose. Gamit ko lang yung parang burner phone lang na, then yung yung murang phone lang just in case mahulog. Kaya yun yung nalalagay ko dito. Ngayon nagpalit tayo ng phone. Nag S24 tayo. Yun nga, for fail nga kasi yung Vivo na gusto natin, so nag S24 tayo Ultra para yung capture, especially ginamit ko agad siya sa picture ng anak ko, tsaka to sa motor, tsaka sa family. Then nag-switch na ako ng phone. Ito na ginagamit ko for navigation, tong ROG, para medyo may usage pa siya kasi hindi naman ako naglalaro sa phone.
may kidlat-kidlat. Sana di tabutin na ulan. Hindi na ako nagdala ng kapote. So malapit lang naman. Hopefully hindi naabutin ng ulan, no? Para makapag-picture ako maayos. So ang cons lang nito, yung bag ko nga pala is nakamutok yung brand nito. Mamaya, pakita ko. Yung bag natin ay waterproof. Proven and tested yan. Waterproof yan. Nagamit ko lang ng PS na ulanan na yan. Yung phone mo, ang pangalan dito yun talaga medyo mainit. Pag mainit yung panahon, tutok sa phone mo, mag-overheat talaga phone mo, unlike yung nakalagay siya dito na nahanginan pa siya kahit pa paano. Ito hindi, talagang pag mainit ang panahon, mainit din yung bag, yung talagang phone mo mag-overheat. Normal way natin laging dito no? Dito naman tayo this time. So kanina pala pagsilip ko 191 subscribers na tayo. Hindi ko nga alam, nalalago pala lang ganun yung page natin o yung YouTube channel natin. Akalain mo yun na umabot tayo ng 191. Sana tumaas pa. Hindi naman ako nagmamadali. Kung anong ibibigay sa atin na timing, di lang tayo mapapagod mag-upload, di lang tayo mapapagod mag-add ng video. Mali mo, mayroong magka-interest sa isa sa mga video. So sinasama ko lang kayo sa mga journey ng unahin natin yung masakit sa tenga yung pipe nun. Yun talaga open pipe yun. Literal na open pipe. So ito is part pa to ng Santa Maria. Hindi na masyado magmamabilis. Dito na siya. Ayan no. Puno Cafe. Ayan yung pinsan ko. Bibili rin ako kape. Ha? Bibili rin ako kape. Pwede ba puwesto doon? Pwede. Sa mga puno. Doon na lang ako. Pipicture ako eh. Saka, kami ngayon wala kang pwede sa loob eh. Hindi, okay lang ako sa labas. Magpipicture lang talaga ako tsaka bibili ng kape. Hindi rin ako magtatagal. Kailangan ko lang na magandang kuha eh. Pangat kasi sa atin eh. Doon na lang ako. Sige. Pasok ka na lang kayo. Oo. So ito yung place. Tabing kalsada lang din naman siya. Sir, pwede po makita to? Sir, ilang kilo yan, sir? 650 po. 650. Hey ma'am, good evening.
So guys, nandito tayo ngayon sa Puno Cafe. Hinintay ko lang mawala yung mga tao. Para busy sila kanina. So this is for yung mga, especially sa big bike group ng Bulacan. Yung mga group ko ng CB650. So naghahanap kayo ng tambike. Ito, maganda yung ambience sa lugar nila. And then goods yung coffee nila. Trinay ko naman. Ito si ma'am, tanongin lang natin kung anong oras yung bukas, menu na ino-offer. And ano ba yung pinaka-bestseller nila dito? We're open 10 a.m. to 10 p.m. Tapos nag-offer kami ng Filipino food and coffee. Ang bestseller namin ay yung mga kare-kare, sisig. Pero lahat masarap naman talaga. And try din yung mga cakes namin. Ang bestseller namin ay carrot cake, chocolate caramel cake. Naubos lang ngayon eh. Tsaka sa big bike group ng Bulacan, ito, visit tayo minsan dito. Mag-ano tayo minsan dito, mag-try natin mag-tambike dito guys. Thank you po so much ma'am. Salamat po. So yan guys, Puno Cafe, maluwag yung parking nila. Sobrang luwag. And dito lang yan. May take-out pa tayo galing kay Pinsa. Ano? Thank you. So yun lang, nag-unwind lang tayo. Hinga-hinga konti. Minsan kailangan din talaga natin. At nabisita natin yung pinsan natin sa kanyang workplace. Di ko siya ginulo of course dahil time niya ng trabaho. So guys, sa mga kagrupo ko sa CBs sa Bulacan group, ayan, pwede pong tambike yung lugar na yan. Maganda siyang tambay, malaki yung pwesto. Malaki yung pwesto ng parking nila. Maraming kayang i-accommodate. Tapos malapit lang din siya sa expressway. Kung nangagaling kayo ng Manila. So I would suggest give it a try. Support natin yung ano. Dito na po yung part ng Santa Maria na medyo maraming kainan. And I have ito yung pinunta natin dati, Beach Cafe. Ayan, Beach Cafe. So hindi na siya beach. Ayan pala, Beach Cafe pa din siya. Beach Cafe, Pepper's Grill, Nick Restaurant. Medyo marami-rami siya. So, yun lang. Maraming salamat ulit sa mga subscribers natin. No? Pinarinig ko lang ulit sa inyo yung tunog ni CB. At kaya kumata ng konting pictures doon. In-include na natin yung cafe. Baka lang mapusuan nyo. Maraming tao kanina. Grabe. Puno po sila kanina. Kaya nagkaroon lang ako ng chance nung nag-selos na yung mga tao. Kinausap kayo may-ari. At doon din naman tayo maraming masyadong subscriber.
Pre-nomote na lang din. Alay mo naman, may makapagsabi na napanood sa atin. So, big help na rin yun sa pinsan ko. Siyempre, doon siya nagtatrabaho. And big help na rin yun sa owner nung cafe. At sa mga mahilig tumambike na taga Bulacan, you might want to consider that place. Bigyan ko na lang kayo nito ng sound ng CB. Open natin yung visor natin na marinig nyo ng buo. So, tutuloy natin yung pag-promote ng mga cafe dito sa Bulacan, no? Total, mahilig naman na tayo magkape. So, isama na natin. Yun na naman yung first natin. At least dito man lang makilala tayo na vlogger. Kahit hindi man sa buong, hindi man tayo sumikat ng sobra. At least dito man lang ma-recognize tayo. Ingat kayo lahat mga tito, mga tita. Till next vlog, please like and subscribe. Bye!